Ang tensyon ay umangat na parang umaawit na simponya. Bawat sandali ay mabigat, bawat eksena ay puno ng hindi nakikitang ritmo na lalong nagpapabigat sa paligid. Mainit na sinalubong ang mga pamilya. Muling inanyayahan na sumilip sa mundo ng Batang Quiapo. May malinaw na pakiusap na suportahan ng himpilan, sapagkat sa likod ng bawat kuwento ay may tinig na naghahangad marinig. May kasaysayang nabubuhay lamang kung may tagapakinig at manunood. Ngunit biglang nagbago ang ihip ng hangin nang muling lumitaw ang lihim na sinabi ni Jackie kay Commissioner Medina. Sa tahimik na sandali na puno ng takot, malinaw ang kanyang pakiusap. Walang sino man ang dapat makaalam na hawak niya ang anak ng komisyoner. Sa mga mata ni Jackie ay bakas ang pangamba, sapagkat alam niyang ang katotohanan ito ay maaaring magpasiklab ng mas malaking kaguluhan. Para kay Commissioner Medina, bawat segundo ay tila walang hanggan. Bilang ama at opisyal, pinipilit niyang timbangin ang tungkulin laban sa pagmamahal, ang batas laban sa dugo. Ang mga lihim sa kanilang mundo ay parang usok. Anumang pagtatago, tiyak nakakalat. Di nagtagal, umabot kay Tanggol ang bigat ng katotohanan sa pamamagitan ni Bulldog na bihasa sa mga bulong ng lansangan at mga lihim na usapan. Nang malaman ni Tanggol na hawak ni Jackie ang anak ni Medina, para siyang tinamaan sa sikmura. Nagsalubong sa kanyang dibdib ang galit, malasakit, at pananagutan. Alam niyang napakalaki ng panganib. Maraming matang nakamasid, maraming kamay na handang gawing pagkakataon ang pinakamaliit niyang pagkakamali. Mariing binalaan siya ni Bulldog, hindi ito pangkaraniwang laban. Bawat hakbang ay maaaring magbunga ng dugo. Bawat pasya ay maaaring magdala ng pagkawala. Ngunit unti-unting bumukas ang mga pagkakataon kay Tanggol. Hindi agad, ngunit dahan-dahang lumilitaw sa mga pangyayari na tila nagbubukas ng mga pintuang matagal nang nakasara. Ang mga matagal nang alitan na itinayo sa takot at karahasan ay nagsisimula nang maramdaman ang bigat ng sarili nilang kasalanan. Pinakanabigla si Miguelito, dating bingi sa tinig ng tao, ngayoy unti-unting yumuyuko sa bigat ng katotohanan. Yaong minsang pinabayaan o inapi ni Tanggol ay ngayon sumusunod sa kanya. Sa bawat hakbang ay nakasunod ang galit ng bayan, ang kanilang matamang mga mata, ang kanilang uhaw sa hustisya. Habang papalapit ang sandali ng pasya, lalo pang bumigat ang laban sa loob ni Tanggol. Hindi lamang ito tungkol sa pagliligtas sa anak ni Medina, kundi sa pagtatanong kung sino ba talaga siya at hanggang saan ang kaya niyang isakripisyo. Sa katahimikan ng gabi, libu-libong tanong ang bumabagabag sa kanya. Hanggang saan siya lalaban? Hanggang kailan niya kakayanin ang bigat ng pagiging huling kanlungan ng mga inaapi? Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi sa takot, kundi sa bigat ng pasyang nakaharap sa kanya. Samantala, nilalamon ng konsensya si Jackie. Bawat hinga ay puno ng pangamba na ang kanyang ginawa, anuman ang dahilan, ay maaaring maglagay sa panganib ng inosenteng bata. Si Commissioner Medina ay unti-unting guguho, bawat araw ay nagdadagdag ng sugat sa kanyang pagiging ama. Ang kanyang katahimikan ay mas malakas kaysa anumang sigaw, puno ng panalangin at pangungulila. Sa hanay ng mga gerero, nagsimulang lumitaw ang mga bitak. Unti-unting naglaho ang tiwala, hinahabol sila ng kanilang mga kasalanan at kawalang katarungan, kasabay ng galit ng taong hindi na kayang manahimik. Bawat eksena ay nagtuturo sa nalalapit na pagsabog, isang sandali na magpapasya kung sino ang babagsak at sino ang mananatili. Sa wakas, pumasok si Tanggol sa opisina na matagal na niyang tinukoy bilang pugad ng katiwalian at takot. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang bigat ng hangin, ang panganib na nakatago sa bawat sulok. Isa-isa niyang tinalo ang mga tauhan ni Miguelito, hindi lamang sa pamamagitan ng kanyang kamao, kundi sa tibay ng loob na hinubog ng pangungulila, galit,
at panatang ipaglaban ang katotohanan. Habang bumabagsak ang bawat kalaban, lalo pang bumibilis ang tibok ng puso ni Tanggol. Hindi sa takot, kundi sa pagkaunawa na papalapit na siya sa sentro ng lahat ng kasinungalingan. Nakasilip sa likod ng haligi, narinig niya ang tinig ni Commissioner Medina habang nakikipag-usap kay Miguelito. Bawat salita ay tumusok sa loob ni Miguelito na parang talim. Mariing idineklara ni Medina, panahon na upang malaman ng bayan ang katotohanan. Si Tanggol ang tunay na nagwagi sa nakaraang halalan at ang nangyari ay pawang pandaraya, pananakot at sinadyang panlilinlang. Natigilan si Tanggol. Hindi niya inakalang maririnig mismo ng kanyang mga tainga ang pagkilala na matagal na niyang ipinaglaban. Ngunit tinamaan din siya ng takot. Marahil, hindi na aabot sa bayan ang katotohanan ito. Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Itinaas ni Miguelito ang kanyang baril kay Commissioner Medina. Nanginginig ang kanyang kamay, hindi sa kahinaan, kundi sa unos ng galit at takot. Sa isang iglap, humakbang si Tanggol, hinarap si Miguelito ng buong tapang. Malakas at malinaw ang kanyang tinig, puno ng galit, ngunit higit pa roon ay determinasyon. Hiniling niyang harapin siya ni Miguelito ng direkta. Huwag idamay ang mga handang magsalita ng katotohanan. Umalingaw-ngaw ang putok. Tinamaan si Miguelito. Napaatras siya, hawak ang sugat, naglalagablab ang mga mata sa galit. Dahan-dahang sumingit ang takot sa kanya, sapagkat alam niyang anumang sandali ay maaaring agawin ni Tanggol ang upuang matagal na niyang hawak. Isang upuang nakuha lamang sa pamamagitan ng dugo at kasinungalingan. Sa kabila ng sakit at galit, pinilit ni Miguelito na tumayo. Tumanggi siyang magpakita ng kahinaan, lalo na sa harap ng taong matagal na niyang kinamumuhian. Samantala, si Santino ay unti-unting nakikipagbuno sa bigat ng mga salita ng kanyang ina. Bumalik sa kanyang alaala ang mga yakap at luha ni Tess. Bahagi ng kanyang puso ay nanabik na maniwala na makaalis sa madilim na landas na matagal na niyang tinahak. Ngunit ang anino ng kanyang halimaw na ama na si Rigor ay muling gumapang sa kanyang isip. Sa bawat bulong, ibinuhos ni Rigor ang lason sa isipan ni Santino. Paalala ng galit, paghihiganti, at mga maling katotohanang itinanim sa kanya sa loob ng maraming taon. Lalong nagngit-ngit si Rigor nang malaman niyang nakipagkita si Santino kay Martes. Agad niyang hinarap ang anak, matalim ang tinig at mariing nagbabala. Huwag kailanman makinig kay Martes. Sa halip, pinilit niyang ituon ni Santino ang sarili sa pagpatay kay Tanggol, na mariin niyang iginiit na siyang pumatay sa asawa at anak. Sa loob ni Santino ay nagngangalit ang unos, ang tinig ng kanyang ina Tess na nananawagan ng katotohanan, at ang tinig ng kanyang ama, Rigor, na puno ng galit at kasinungalingan. Samantala, bumalik ang eksena sa opisina kung saan naghari ang kaguluhan. Mabilis na inutusan ni Tanggol si Bulldog na protektahan si Commissioner Medina at iligtas siya. Alam ni Tanggol na ang komisyoner lamang ang makapaglalahad ng buong katotohanan sa bayan. Sa kanyang paningin, ang laban na ito ay hindi para sa kanyang pangalan, kundi para sa hustisya at kinabukasan ng bansa. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang putukan. Si Miguelito at ang kanyang mga tauhan, bagaman natatalo, ay patuloy na lumaban. Bawat putok ay lalong nagpalala ng tensyon, nagpasikip sa hangin, at nagbigay ng malinaw na babala. Ito na ang sandaling magpapasya sa kapalaran ng lahat. Nang makita ni Miguelito na isa-isa nang bumabagsak ang kanyang mga tauhan at gumuho ang kanyang kontrol, agad niyang kinuha ang telepono at tinawagan ang kanyang ina, si Jackie. Sa nanginginig, ngunit mariing tinig, idineklara ni Miguelito na panahon na upang isakatuparan ang Plan E, isang plano na maaaring magpakawala ng mas matinding panganib, hindi lamang para kay Tanggol, kundi para sa lahat ng nadawit sa madugong laro ng kapangyarihan. Samantala,
Mabagal na umusad ang sasakyan ni Commissioner Medina sa masisikip na lansangan. Tahimik siyang nakaupo sa likod, mabigat ang dibdib sa pangamba. Katabi niya si Bulldog, tapat na kasama, sanay sa panganib. Ngunit ramdam din ang hindi pangkaraniwang bigat ng hangin. Nabasag ang katahimikan sa loob ng kotse nang tumunog ang telepono ni Medina. Lumitaw ang pangalan ni Jackie sa screen. Nang sagutin niya, huminto ang kanyang hininga. Bumigat ang kanyang balikat. Malamig at nakakatakot ang tinig ni Jackie. Diretsyong sinabi niya, ang buhay ng anak ni Medina ay nasa kanyang mga kamay, at ang pinakamaliit na kasinungalingan o pagsuway ay katumbas ng kamatayan. Bawat salita ay tumusok sa konsensya ni Medina na parang patalim. Dagdag pa ni Jackie, kung ibubunyag ni Medina ang katotohanan sa bayan, hindi na niya muling makikita ang kanyang anak na buhay. Ang huling utos niya ay malinaw. Walang sino man ang dapat makaalam ng kanilang pag-uusap, lalo na si Tanggol. Tuluyang natahimik si Medina. Nawala ang kanyang tinig, nalunod sa takot at pangungulila. Bilang ama, gusto niyang sumigaw at manalangin. Bilang tagapagpatupad ng batas, nakikipagbuno siya sa bigat ng bagong kasinungalingan. Agad na napansin ni Bulldog ang pagbabago. Nawala ang dating tapang ng komisyoner. Nanginginig ang kanyang mga kamay, hungkag ang mga mata. Larawan ng isang lalaking winasak ng takot at kawalan ng pag-asa. Nagkunwaring inaayos ang kotse, dahan-dahang lumapit si Bulldog at palihim na narinig ang huling bahagi ng tawag. Narinig niyang inutusan ni Jackie si Medina na ipahayag sa publiko na si Miguelito ang tunay na nagwagi sa nakaraang halalan, kahit alam ng lahat na kasinungalingan iyon. Dahil hawak ang anak, wala siyang magawa kundi sumunod. Nauunawaan ni Bulldog ang bigat ng panganib. Muling ililibing sa kasinungalingan ang tunay na resulta ng halalan, at muling tatapakan ng kapangyarihan at takot ang hustisya. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Sa kabila ng panganib, agad niyang ipinaalam kay Tanggol ang lahat. Sa pagkarinig ng balita, dumilim ang mga mata ni Tanggol sa galit at determinasyon. At alam niyang bawat segundo ay mahalaga, hindi lamang para sa katotohanan, kundi para sa buhay ng inosenteng bata. Walang pag-aatubili, sinundan niya si Commissioner Medina sa lihim na lugar kung saan naghihintay si Jackie. Sa madilim at tahimik na gusali, hindi inakalang darating si Tanggol ng biglaan. Agad na sumabog ang tensyon. Isa-isa niyang tinalo ang mga tauhan ni Jackie sa lakas, tapang, at taon ng naipong galit. Bawat suntok ay sagisag ng kanyang panata na ipaglaban ang katotohanan at hustisya. Ang kaguluhan ay sa wakas nagbigay daan sa sandali ng tagumpay nang mailigtas ni Tanggol ang anak ni Commissioner Medina. Isang batang nanginginig sa takot na agad na paiyak sa ginhawa nang makita ang kanyang ama. Sa muling pagkikita, bumagsak si Medina sa kanyang tuhod. Nilamon ng yakap ng anak at ng bigat ng mga nakaraang pasya. Ang pasasalamat at pagsisisi ay malinaw na nakaukit sa harap ni Tanggol. Ang buhay na kanyang nailigtas ay naging sagisag ng bagong yugto, patunay ng kanyang tapang at sakripisyo. Mula sa sandaling iyon, nakatali na si Commissioner Medina kay Tanggol sa utang na walang makakapatahimik. Hindi na niya mapipigilan ang kanyang konsensya. Nagpasya siyang humarap sa bayan sa Plaza Miranda at ibunyag ang katotohanan, na si Tanggol ang tunay na nagwagi sa nakaraang halalan, at lahat ng kasinungalingang itinakda ng kapangyarihan ay guguho sa harap ng katapatan. Habang papalapit ang sandali ng pagbubunyag, lalong tumindi ang tensyon. Bawat hakbang ni Tanggol ay minamasdan. Bawat salita'y mabigat. Muling kumalat ang mga bulong at ulat sa mundo ng Batang Quiapo. Umiikot ang mga tanong, anong mga pangako ang nagawa? Bakit nauwi sa ganitong punto? At bakit tila ang tunay na labanan ay hindi sa labas, kundi sa sugat na matagal nang nananahan sa loob ng pamilya? Muling humarap ang lahat sa kabanata ng galit,
kalituhan, at paghihiganti. Ang kapayapaan ay muling nabasag, lalo na sa pagitan ng dalawang magkapatid, sina Santino at Tanggol. Araw-araw ay lalong nabibigatan si Santino, pasan ang mga tanong na wala siyang tapang sagutin ng tapat. Sandali siyang nakatagpo ng ginhawa sa pakikipag-usap kay Aling Tingtes. Nakatayo ito sa harap niya na parang sagisag ng karunungan at katahimikan. Mabuti ang kanyang payo, ang kahalagahan ng pagpipigil, ang pangangailangang makita ang mas malaking larawan, at ang pagkaunawa na hindi lahat ng sugat ay naghihilom sa pamamagitan ng dahas. Sa sandaling iyon, lumambot ang matigas na anyo ni Santino, para bang sinag ng liwanag ang tumagos sa dilim. Ngunit panandalian lamang ang kapayapaan. Muling bumalik ang galit at kasinungalingan, winasak ang kanyang marupok na katahimikan. Nang muling kausapin ni Santino ang kanyang ama at nabanggit ang pagkikita kay Aling Tess, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ang mga salitang nagbigay sa kanya ng pag-asa ay nalunod sa malamig at mabigat na tinig ni Rigor, puno ng galit. Sanay si Rigor na maghasik ng puot at magtulak ng paghihiganti, at agad niyang sinamantala ang pagkakataon. Sa halip na gabayan ng anak, lalo niyang pinasiklab ang apoy sa loob nito. Ipinaalala niya kay Santino ang mga sugat ng nakaraan, ang mga pangako ng paghihiganti, at ang trahedya kay Erica, ang batang hindi kailanman isinilang. Bawat salita ay lalong bumigat sa dibdib ni Santino. Nawala ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata, napalitan ng naglalagablab na galit. Muling inulit ni Rigor ang kanyang mantra. Huwag kalimutan, paghihiganti lamang ang landas. Ang pakikipaglaban kay Tanggol ang tunay na hustisya. Sa gayon, hinubog ni Rigor ang sariling dugot laman bilang sandata. Ang mga isip ni Santino ay ginapos ng mga salita ng kanyang ama, ang kanyang puso'y muling napuno ng galit na pilit niyang pinipigil. Muling sumiklab ang kanyang puot laban sa kapatid. Bumalik ang mga alaala ng pagkatalo, sakit, at ang pakiramdam na palaging natatabunan ng kanyang tanyag na kapatid. Sa bawat hinga, lalong naging malinaw, ang galit ay hindi lamang impluwensya ni Rigor, kundi refleksyon ng mga tao ng selos at sugat sa loob. Malupit ang estratehiya ni Rigor. Sinamantala ang kahinaan at kalituhan ni Santino upang gamitin sa sariling layunin. Itulak siya laban kay Tanggol. Nakatalaga na muling magtagpo ang landas ni Tanggol at Santino at hindi maiiwasan ang banggaan. Ang tensyon sa pagitan nila ay parang bombang nakatakdang sumabog anumang oras. Mabigat ang hangin, mabigat ang katahimikan, nakatitig ang mga mata sa hamon at galit. Ang kanilang muling pagkikita ay tila nakatakdang humantong hindi sa pagkakasundo, kundi sa pagbagsak, marahil hindi lamang sa labanan, kundi sa buhay mismo. Ang galit ng bayan ay hindi na nakapaloob sa pribadong alitan. Sumabog ito sa mga lansangan na may puwersang hindi mapipigilan. Laban sa pamilya Guerrero, libu-libong tao ang bumangon. Nakataas ang kamao, naglalagablab ang mga mata, at umuugong ang tinig ng mga taong matagal nang pinipigil. Gumuho ang tiwala sa autoridad. Sa desperasyon, inutusan ni Rore ang kanyang pulisya na gumamit ng mas marahas na hakbang, durugin ang mga protesta at ipagtanggol ang mga Guerrero. Ang utos na iyon ang naging mitsa ng bagong karahasan. Pinawi ang hangganan sa pagitan ng kapangyarihan at pang-aapi. Bawat hampas ng pulis, bawat sigaw ng nagpoprotesta ay lalong nagpalalim ng hati. Huminga ang lungsod sa takot at galit. Sina Santino, Tanggol, Rigor, Aling Tess, Erica, at Rore. Lahat ay nakulong sa mga papel sa isang trahedyang isinilang ng maling pasya at damdaming hindi na kontrol. Nanatiling nakabitin ang tanong, sino ang magtatagumpay at may matitira pa bang piraso ng pagkatao o konsensya kapag gumuho ang lahat? Sumunod ang pulisya ng bulag, hindi tinatanong kung kaninong interes ang kanilang pinaglilingkuran.
Ang rally, na dapat sana'y tinig ng bayan, ay nalunod sa karahasan at kaguluhan. Nasugatan ang mga karaniwang mamamayan, may mga bumagsak, may mga naging biktima ng walang awang awtoridad. Bawat sigaw, bawat luha ay naglarawan ng takot at puot. Ang eksena ay umalingaw-ngaw na parang salamin ng mga tunay na pagtitipon sa ilalim ng mapang-aping rehimen. Paulit-ulit ang siklo, kapangyarihan laban sa karapatan. Ang dapat sana'y sagisag ng demokrasya ay naging tanda ng tiraniya. Sa libu-libong puso ay sumibol ang tahimik na panalangin, na balang araw, maalala ng mga awtoridad, lalo na ng pamahalaan at ng sandatahang lakas ng Pilipinas, ang kanilang tunay na tungkulin. Protektahan ang mamamayan, hindi ang mga tiwaling politikong sumisipsip sa dugo ng bayan. Sa gitna ng kaguluhan, naging malinaw ang estratehiya ni Tanggol. Hindi siya nalunod sa emosyon. Ginamit niya ang rally bilang kublihan. Habang abala ang pulis at mga opisyal sa pagsupil sa mga nagpoprotesta, dahan-dahan silang nakapasok kasama ng tao. Bawat hakbang ay mabigat, puno ng pananagutan at matagal nang nakabaong galit. Alam niyang hindi makatarungan ang sistema, isang larong nilalaro ng kapangyarihan. Ngayon dumating ang pagkakataon, hindi na siya uurong. Sa loob, muling sumiklab ang labanan. Putukan, sigawan, usok, at takot ang pumuno sa paligid. Ngunit pinatunayan ng grupo ni Tanggol na hindi sila susuko. Sa wakas, natagpuan nila si Miguelito, nakikipag-usap sa komisyoner. Si Miguelito, nilamon ng pangungulila at kasakiman, ay desperadong nagplano. Hindi niya matanggap na mailalantad ang tunay na resulta ng halalan. Inalok niya ang komisyoner ng malaking halaga upang itago ang katotohanan. Ngunit sa kabila ng takot, mariing tumanggi ang komisyoner. Nabiyak ang maskara ni Miguelito sa galit at kawalan ng katatagan. Itinaas niya ang baril, pilit na pinapatahimik ang konsensya sa pamamagitan ng takot. Sa mabigat na katahimikan, tila huminto ang oras. Doon lumitaw si Tanggol. Walang pag-aatubili, hinarap niya si Miguelito. Ang unang putok, ang unang suntok, ay nagpakawala ng matagal nang naipong galit ni Tanggol. Bawat hampas ay may bigat ng prinsipyo at paghihiganti. Lumaban si Tanggol para sa katotohanan at hustisya. Si Miguelito ay lumaban lamang para sa pansariling interes. Isang labang naglantad ng matinding kaibahan ng kasakiman at integridad. Lumaban si Tanggol para sa bayan, para sa mga dinudurog ng katiwalian. Sa gitna ng sagupaan, mabilis na kumilos si Bulldog. Itinakas niya ang komisyoner. Pinrotektahan ang nag-iisang saksi na sagisag ng katotohanan. Ang tinig na paulit-ulit na pinapatahimik. Sa labas, nagngangalit ang kaguluhan, ngunit sa loob, lumitaw ang tunay na mukha ng bawat tauhan. Si Tanggol, sugatan at pagod ay hindi umatras. Si Miguelito, nanghihina, hinarap ang sariling takot at pagkatalo. Ang komisyoner, bagaman nanginginig, ay nakatagpo ng bagong tapang. Nauunawa na hindi lahat ay nabibili ng pera o nasusupil ng dahas. Ang bayan ay naghihintay sa pagbagsak ng mga manlilinlang, sa tagumpay ni Tanggol. Sa bawat sandali, lalong tumindi ang tensyon, lalong lumalim ang mga sugat, at naging malinaw, ang laban ay hindi para sa isang tao, kundi para sa buong bansa. Ang mga pangyayari ay sumasalamin sa lipunan mismo, isang lipunang walang tigil na nakikipagbuno sa katiwalian at takot. At sa gitna ng lahat, nananatiling nakabitin ang tanong, sino ang may tapang na tumindig sa huli? Ang kuwento ay nanatiling bukas, patungo sa mas mabibigat na pagbubunyag at mas mapanganib na mga pasya na magtatakda ng kapalaran ng bawat tauhan.